Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sam. Taong 1993, probinsya ng Aklan. Kadalasan ang hindi pagsunod sa mga alituntunin ang nagdadala sa atin sa kapamakan. Ito ang aral na natutunan ng ating tampok na karakter nang minsang mapunta sila sa isang malayong probinsya. Laking Maynila itong si Sam. Nag-aaral ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Mula sa may kayang pamilya. Nag-iisang anak. Kaya naman sunod ang lahat ng luho. Nang mga panahong iyon, nasa huling taon na sa kolehiyo ang dalaga. Hindi na ganon kaabala sa pag-aaral. Dahil nagawa na nitong tapusin ang lahat ng kailangan, nag-aantay na lang ng araw ng pagtatapos. Anak, total hindi ka naman abala sa pag-aaral mo. Baka naman pwede mong puntahan yung nabili naming lupain dun sa may Aklan. Gusto kasi ng dating may-ari na personal nating iabot yung cheque sa kanya. At isa pa, para makita mo din at mausisa ng maayos. Wika ng tatay ni Sam na itago na lang natin sa pangalang Manolo. Aklan? Ang layo po nun ah. Sigurado kayong ako yung papapuntahin nyo ni Mama? Tanong ng dalaga. Oo naman anak. Napag-isip-isip kasi namin ng mama mo na oras na para hawakan mo ang ilan sa mga negosyo natin. Total, ito naman ang dahilan kung bakit ka namin pinagtapos ng kurso mo. Wika ni Manolo. Oo nga naman Sam anak. Hindi na din magtatagal. Ikaw ang mamamahala sa lahat ng may iwan namin. Kaya siguro oras na para simulan mong aralin ang mga negosyo. Ay huwag kang mag-alala dahil siguradong magugustuhan mo ang lugar. Wika ng mga magulang. Bagaman nasusunod ang lahat ng gusto ng dalaga, ni minsan hindi to sumaway sa mga magulang. Bagay na pinapasalamatan ng mga ito dahil sadyang masunuring anak si Sam. O sige po, kailan po ba ako aalis? Tanong ni Sam. Sa susunod na araw anak Nakabook na kami ng tiket sa eroplano papuntang Iloilo. At mula doon, susunduin ka ng anak ng may-ari ng lupa. Tugon ni Manolo. Tay, meron lang po sana akong hihilingin. Pwede ko bang isama yung mga kaibigan ko? Sige na po oh. Pagmamakaawa ng dalaga. Napangiti na lang ang ama dahil alam nito na kahit hindi siya pumayag, gagawin pa rin ni Sam ang gusto niya. O sige, basta wag kayong pasaway doon ha. Nakakahiya sa taong binilihan natin ng lupa. Tugon ni Manolo. Parang batang nagtatatalon sa tuwa si Sam. Dali-dali itong pumunta sa telepono at isa-isang tinawagan ang mga kaibigan. Nang sumunod na araw, inihatid ni Manolo ang anak sa paliparan. Naroon din nag-aantay ang mga kaibigan nito. Mahigit 1 oras ang biyahe papuntang Iloilo. Paglapag ng eroplano sa probinsya, nakita ni Sam ang isang binatang may hawak na karatula. Nakasulat ang pangalan niya. Kaya sigurado na si Sam na ito ang susundo sa kanila. Magandang tanghali po. Kayo po ba si Ma'am Sam? Benji po ang pangalan ko. Inutusan po ako ng tatay ko na sunduin kayo. Wika ng binata. Nakatulala si Sam habang nagsasalita ito. Oy bakla, napano ka? Tinatanong ka ni Pogi oh.
Wika ng isa sa mga kaibigan ni Sam. Bigla namang nabalik sa ulirat ang dalaga nang tapikin siya nito sa balikat. Oo, ako si Sam. Taga dito ka ba? Napakamot ng ulo ang binata dahil tila wala pa sa sarili ang dalaga. Opo ma'am, inutusan po ako ng tatay ko na sunduin po kayo. Tugon ni Benji. Anak ko, wag mo na akong tawaging ma'am. Sam na lang. Yun yung tawag ng mga kaibigan ko sa akin eh. Wika ng dalaga. Hindi nito maalis ang mata sa binata dahil kakaiba talaga ang itsura nito. May asul na mata, maputing balat. Mapagkakamalan mo itong Amerikano. Habang nasa sasakyan, hindi napigilan ng dalaga ang magtanong. Ano nga pala uli yung pangalan mo? Benji po ma'am. Kinagagala kitang makilala, Benji ah. Kung hindi mo mamasamain, Amerikano ba yung tatay mo? Nanlaki ang mga mata ng binata at tumawa ng malakas. Si tatay? Hindi po. Taga dito lang din po siya. Pero ang sabi niya sa akin, si nanay daw po yung taga ibang bansa. Kaso hindi ko na naabutan eh. Kasi sanggol pa lang ako nung mamatay siya. Tumatango lang si Sam. Hindi na nito itinuloy pa ang pagtatanong dahil biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Benji. Ibinaling ng dalaga ang tingin sa bintana. Nagulat ito sa nakita. Ang ganda pala dito. Kaya pala sabi ni Papa magugustuhan ko. Wika ng dalaga. Tanaw mula sa daan ang dagat. Manghang-mangha ang dalaga sa ganda ng tanawin. Ilang sandali pa narating na nila ang baryo kung saan nakatira sina Benji. Ngunit kailangan nilang maglakad papunta sa mismong tahanan ng binata. Ma'am, pasensya na po ah. Pero hanggang dito lang po yung sasakyan eh. Masyado pong makiti ng daan papunta sa amin. Kaya maglalakad po tayo mula dito. Wika ni Benji. Wala namang reklamo sina Sam. Nagkakatuwaan pa nga ang mga ito habang binabaybay ang medyo matarik na daan papunta sa tahanan ng binata. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng isang matanda. Ipinakilala naman ito ni Benji. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas dito. Ako nga pala si Delphin, ang kausap ng iyong ama. Wika ng matanda habang nakatingin kay Derek. Ay, hindi po ako yung anak. Ito po oh. Tugon ni Derek, sabay turo kay Sam. Ay nako, pasensya na. Akala ko lalaki ang anak ni Sir Manolo. Ikinagagala kitang makilala, Sam. Napangiti ang dalaga. Kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Ayos lang po Mang Delphin. Tama nga po yung sinabi ni Papa. Maganda talaga dito no? Saan po pala banda yung lupang bibilin niya? Tanong ni Sam. Ay nako, malayo pa dito eh. Pero huwag kayong mag-alala dahil may sasakyan naman. Sa ngayon, dalhin niyo muna yung mga gamit niyo sa loob ng bahay at kumain kayo. Ay nagluto ang asawa ko ng tinolang manok. Tugon ni Mang Delphin. Mabilis namang nagsipasok ang mga kaibigan ni Sam. Lalo na ang isa pang babaeng kasama nila na ang pangalan ay Andrea. May kagaspangan ang ugali ng dalagang ito. Kadalasang kinaiinisan ni Derek at Sam. Hindi sana papayag ang dalaga na isama ito. Kaso nga lang wala siyang magawa dahil pinsan ito ni Derek
at magsusumbong sa mga magulang ng binata sa oras na hindi siya isama. Nauna itong pumasok sa tahanan. Akmang susunod sana sina Derek nang bigla siyang hatakin ni Sam. Derek, pagsabihan mo nga yung pinsan mo. Ayokong mapaya sa mga taong to ah. Malalagot ako kay Papa pag may ginawang kalokohan yan eh. Wika ng dalaga. Nako sis, pasensya ka na ha. Sige, ako nang bahala. Halika na, kumain na tayo. Gutom na din ako eh. Tugon ni Derek. Habang kumakain, panay ang kwento ni Mang Delpin tungkol sa nabiling lupa ng ama ni Sam. Ayon dito, malapit sa lawa ang lupa. Nasa tabi lang ng pangunahing kalsada, kaya maganda itong pagtayuan ng negosyo. Ngunit biglang natigilan ang matanda nang banggitin ni Sam ang tungkol sa mga naninirahan malapit sa lugar. Ayon ba? Wala naman kayong dapat alalahanin sa kanila. Hanggat wala kayong ginagawang masama, maayos naman silang makikitungo sa mga dayo. Tugon ng matanda. Matapos kumain, nagpahinga sandali ang grupo. Naupo si Sam sa isang bangkong gawa sa kawayan sa mismong bakuran nila Benji, habang si Derek at Andrea ay nag-uusap. Maya-maya ay dumating si Benji, may dalang isang bungkos ng buko. Ma'am, eto nagdala po ako ng buko para mapreskuan kayo. Sandali lang po bibiyakin ko lang. Wika ng binata. Habang nagbibiyak ng buko, walang patid ang tanong ni Derek sa kanya. Nangingiti na lang ang binata dahil nahihiya ito. Uy Derek, ano ka ba? Para kang ewan. Bakit mo ba tatanungin kung may asawa na yung tao? May nakita ka bang babae sa loob ng bahay? Wika ni Sam sa kaibigan. Hindi po, ayos lang po ma'am. Sir Derek, wala pa po akong asawa. Wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Tugon ni Benji. Maya-maya ay lumapit si Andrea. Bakit hindi ka nalang lumuwas ng Maynila? Mas maraming magandang babae doon. Kaysa nagtitiis ka dito. Hindi na ituloy ni Andrea ang sasabihin dahil biglang tinakpan ni Derek ang bibig nito. Ano ka ba naman? Ayusin mo nga yung sarili mo. Papauwiin kita mag-isa eh. Wika ng binata sa pinsan. Kinagabihan ay kinausap ni Mang Delpin si Sam. Tungkol ito sa lupang binili ng kanyang ama. Naihanda ko na ang titulo. Bukas, iaabot ko yon sa'yo. Nga pala ma'am, gusto ko lang kayong bigyan ng babala tungkol sa mga taong nakatira sa lugar. Wika ni Mang Delpin. Ano naman po yung tungkol sa mga nakatira doon? Tanong ni Sam. Hindi naman sa tinatakot kita, Iha, o sinisiraan ko ang lugar. Ayoko lang maging sinungaling sa ama mo. Binalaan ko na siya noon pero hindi rin nakinig. Ang dahilan niya, kaya naman daw pakisamahan ng mga yon. Tugon ni Mang Delpin. Napangiti si Sam sa sinabi ni Mang Delpin dahil talagang kilala nito ang ama. Wala pa itong taong hindi napapaamo o napapasunod. Tama naman po si Papa. Sa totoo lang, hindi ko nga din po alam kung paano niyang ginagawa yun eh. Napakadami na po naming nakaengkwentrong squatter sa lupang binibili namin. Sa huli, nagiging kaibigan niya pa po yung mga yun. Wika ng dalaga. Ibahin mo ang mga tao dito, ma'am. Wala silang kinikilala
At kahit gaano kadami ang pera mo o kahit gaano ka pa kakilala, bukas, mauunawaan niyo ang sinasabi ko. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ko kayo pinapunta dito. Tugon ni Mang Delfin. Matapos ang pag-uusap, kagad nang natulog sina Sam. Pilit nitong iniisip kung ano ang ibig sabihin ng matanda hanggang sa tuluyan na siyang dinalaw ng antok. Kinabukasan, malakas na tilaok ng manok ang gumising sa dalaga at mga kaibigan. Kasunod nito ay ang halimuyak ng nilulutong kakanin at bagong kulong kapeng barako. Paglabas sa kwarto, kagad silang inayang maupo sa mesa upang mag-agahan. Mag-agahan na muna tayo. Medyo matatagalan tayo dun sa lugar eh. Wika ni Benji. Naalala ni Sam ang sinabi ni Mang Delfin. Kinuha nito ang pagkakataon upang tanungin ang binata. Benji, may sinabi sa akin si Mang Delfin tungkol sa mga nakatira dun sa lupa. Ano bang meron sa mga yon? Bakit parang takot na takot ang tatay mo? Biglang natahimik ang binata. Lumingon sa paligid. Siniguradong walang nakikinig bago sagutin ang tanong ng dalaga. Ewan ko kung maniniwala kayo pero mga aswang yung nakatira sa baryong yun eh. Ang sabi ni tatay, doon namatay yung nanay ko. Wika ni Benji. Akmang magkukwento pa sana ito nang biglang dumating si Mang Delfin. Oh, tapos na ba kayong kumain? Nakahanda na ang sasakyan dun sa baba. Kung handa na kayo, aalis na tayo. Wika ni Mang Delfin. Kagad nang tumayo si Sam. Inaya na ang mga kasama para umalis. Habang nasa daan, nagtataka si Sam dahil napapaligiran ng mayabong na kawayan ang kalsada at halos lahat ng makita nilang tao, masakit ang titig sa kanila. Mukhang ayaw nilang nandito tayo, Sama. Wika ni Derek. Pinatahimik ito ni Mang Delfin. Kung ako sa'yo, ititikom ko ang bibig ko. Ilang sandali pa hinintunan ni Benji ang sasakyan. Nakita ni Sam ang maliit na pamayanan at kagaya ng mga nakakasalubong, masama din ang tingin sa kanila. Bakit ganun? Parang ayaw nila tayo dito. Wika ni Andrea. Hinampas ni Derek ang balikat nito at pinatahimik. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bukana ng lote. Nakita ni Sam na may ilang bahay ang nakatirik sa loob ng ari-ari ang binili ng ama. At meron ding sirang mansyon. Halina po kayo, tumuloy na po tayo para makita niyo po ang lugar. Wika ni Mang Delfin. Itinuro nito ang mga palatandaan at bawat hangganan ng lupa. Ngunit wala ito sa isip ng dalaga. Nakatitig siya sa mga taong nasa paligid at habang naglalakad, bigla na lang napasigaw si Andrea. Nang lingunin ni Sam, nakita niya ang isang matandang nakaupo sa lupa. Andrea, anong nangyari? Tanong ni Sam habang itinatayo ang matanda. Paano hinawakan niya ako eh? Nagulat ako, Sam, kaya yan tinulak ko siya. Tugon ni Andrea. Matapos napansin nila ang mga taong unti-unting lumalapit, dito na nakaramdam ng takot ang dalaga. Napakapit ito kay Benji. Hindi ba't sinabihan ko kayo na huwag kayong gagawa ng kahit anong ikagagalit ng mga tao dito?
Ayan, tignan nyo ngayon. Benji, alam mo na ang gagawin mo! Wika ni Mang Delfin. Marahang naglakad si Benji papunta sa sasakyan habang pilit na kinakausap ng matanda ang mga tao. Ilang sandali pa ay napaandar na ng binata ang kotse. Pinaharurot ito papunta sa direksyon nila Sam. Dali-daling sumakay ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay naiwan si Andrea dahil nahawakan ito ng isa sa mga taga roon. Si Andrea! Balikan natin si Andrea! Wika ni Sam. Wala na tayong magagawa. Kung babalikan natin ang kasama mo, siguradong mauubos tayo. Tugon ni Mang Delfin. Panay ang sigaw ni Sam sa pangalan ng kaibigan. Ngunit hindi na ito sumasagot dahil kinuyog na ng mga tao. Pagkarating sa tahanan nila Benji, galit na galit si Sam. Pinakalma naman ito ni Benji. Alam kong galit ka sa nangyari, pero pakinggan mong sasabihin namin ni tatay. Ang lugar na yon ay pugad ng mga mangingilaw. Kumakain ng tao. Naiintindihan mo ba? Biglang natigilan si Sam sa sinabi ng binata. Doon namatay ang aking asawa. Kung nakita niyo ang lumang mansyon, yon ang tahanan namin noon. Napilitan kaming umalis sa lugar dahil sa mga mangingilaw. Ilang beses ko tong sinabi sa tatay mo, pero ayaw niyang makinig. Talagang gusto niyang bilhin ang lupa. Wika ni Mang Delfin. Paano naman po si Andrea? Siguradong ako yung sisisi ng mga magulang niya. Tugon ng dalaga. Lumabas ng bahay si Benji. Dala ang itak at isang mataas na kalibreng baril. Benji, saan ka pupunta? Huwag mo sabihin babalik ka. Tanong ni Mang Delfin. Oo tay, babalik po ako dun. Kailangan kong kunin si Andrea. Dahil una sa lahat, tayo ang dahilan kung bakit nasa ganong kalagayan siya. Tugon ng binata. Hindi na ito nagawang pigilan ni Mang Delfin. Dali-dali itong lumabas ng bakuran. Walang kamalay-malay ang matanda. Maging si Sam ay sumama. Pagdating sa kotse, nagulat ang binata dahil bigla itong tinawag ni Sam. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa bahay. Napakadelikado. Gusto kong sumama, Benji. Kailangan kong makuha si Andrea. Akong may kasalanan eh. Kung hindi ko siya hinayaang sumama, hindi sana mangyayari to sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo dahil sa kapabayaan ko. Wala nang nagawa si Benji dahil pumasok na sa sasakyan ng dalaga. Sa mga oras na to, paniguradong hindi pa nila pinapatay si Andrea. Walang minuto na dapat masayang, kaya hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. May ritual ang mga mangingilaw at kailangan buhay ang kanilang iaalay. Wika ni Benji. Pagdating sa lugar, kaagad natanaw ni Sam ang kaibigan. Nakatali ito sa isang posteng napapaligiran ng mga tuyong kahoy. Nagsasayaw paikot sa dalaga ang mga taong walang saplot habang hinahaplos ang katawan ng dalaga na tila pinapahiran ng kung anong itim na bagay. Walang tigil sa paghiyaw si Andrea. Kitang-kita ang takot sa mukha nito. Kinuha ng binata ang pagkakataon dahil walang nakabantay. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa nangyayaring ritual. Ilang sandali pa, tuluyan ang nakalapit ang binata. Naghanap ito ng mapagtatanungan. Isa-isang pinagbababaril ang mga mangingilaw. Pagkarinig ng putok, kaagad nagsipulasan ang mga ito.
Kanya-kanyang kuha ng mga itak. Hinahanap kung saan nanggaling ang mga putok. Ngunit sadyang mautak si Benji. Pagkatapos itong bumaril, kagad siyang lumilipat ng pwesto. Kaya hindi siya magawang mahuli ng mga kalaban. Nagawa nitong bawasan ng malaking bilang ang mga mangingilaw. Ngunit sakto namang naubusan siya ng bala. Binunot nito ang itak at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Andrea. Habang papalapit ang binata, bigla naman siyang dinamba ng isa sa mga mangingilaw. Kinagat nito ang tenga ng binata. Ngunit nagawa itong saksakin ni Benji. Binaon sa lalamunan. Kagad itong namatay. Pinaikutan ng mga aswang ang binata. Sa isip niya ito na ang katapusan. Nakita niyang kinalagan ni Sam si Andrea. Kaya naman napanatag ito na kahit anong mangyari sa kanya, makakaligtas ang dalawa. Akmang susunod na ang mga mangingilaw nang bigla silang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis dumaba si Benji. Laking gulat nito dahil ang taong nagpaulan ng bala ay si Mang Delfin. Nagsipagpulasan ang mga aswang dahil nagagawa silang tabla ng bala ni Mang Delfin. Nang masiguradong wala ng tao, mabilis na tumakbo si Benji papunta sa kotse. Pinaharurot nito ang sasakyan papalayo sa lugar hanggang sa marating nila ang tahanan. Tulala pa rin si Andrea at patuloy sa pag-iyak. Inakala nilang nawawala na ito sa sarili dahil sa kanyang karanasan. Ngunit laking gulat ng grupo. Kinabukasan nakita nila itong nagkakape kasama si Mang Delfin. Nakahinga ng maluwag si Sam dahil ang buong akala niya mamamatay si Andrea sa kamay ng mga aswang. Mama, nandito ang checkeng binayad nyo. Pasensya na po kayo kung ganito ang nangyari sa pagpunta nyo. Humihingi din po ako ng patawad sa mga magulang ni Andrea dahil sa nangyari sa kanya. Wika ni Mang Delfin. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Hindi po makakalabas sa nangyari dito. Ako na pong bahala kay Papa. Tugon ni Sam. Pinili nitong isekreto ang mga nangyari. Kinausap din ito si Andrea na huwag ipagsasabi ang mga nangyari. Sumang-ayon naman ang kaibigan. Tungkol naman sa lupa, sinabi na lang ni Sam na hindi niya nagustuhan ng lugar kaya hindi itutuloy ang pagbili. Naniwala ang tatay ng dalaga. Dahil sa pangyayari, nagbago ang pananaw ni Sam sa buhay. Madalas na itong umaayaw sa mga anyaya ng kaibigang maggala. Ito ay dahil sa naging karanasan nang minsang pumunta sila sa lugar ng mga mangingilaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gustin. Taong 1998, probinsya ng Ilocos. Hapon araw ng Martes. Nasa tindahan nakatambay si Tino nang makita ang pagdating ng sasakyan. Mula dito ay bumaba ang isang dalaga. Tahimik lang, kasama ang mga kaibigan. Pinagmamasdan nila Tino ang bagong lipat sa tapat mismo ng bahay. At dahil tsismoso si Tino, hindi niya naiwasang tanungin ang driver ng sasakyan. Manong, magandang araw po. Pwede bang malaman kung saan galing yung hinatid nyo? Mukhang malayo yung biyahe ah. Wika ni Tino. Isinakay ko siya bandang Pangasinan eh. Tumirik daw yung sinasakyang kotse kaya nung napadaan ako pumara. Tiyempo naman wala akong biyahe kaya tinanggap ko na. Isa pa sayang din yung bayad.
Mukhang mayaman pa naman. May kalakihan yung inabot eh. Galing pa daw siyang Baguio eh, sinakay ko na, maganda pa naman eh. Baka kung mapano kapag inabot ng gabi sa daan. Wika ng driver na si Mang Pablo. Habang nagmimeryenda sa tapat ng tindahan. Matapos kumain at uminom ni Mang Pablo, kagad na itong nagpaalam dahil baka gabihin sa daan. Medyo madami ang mga bagahe ng babae. Kaya naman nang mag-uwian na ang mga kaibigan ni Tino, sinubukan itong lumapit sa bagong lipat. May kakapalan ang mukha ni Tino, kaya hindi na ito nahiyapang kausapin ang babae. Magandang hapon, Binibini. Ako pala si Tino. Nakita kitang hinatid ng truck kanina eh. Kailangan mo ba ng tulong dyan sa gamit mo? Dito lang ako nakatira sa tapat oh. Wika ni Tino. Magandang hapon din. Ako nga pala si Bonifacia. Pasha na lang nga yung tawag mo sa akin. Kung hindi ako nakakaabala sa'yo, bakit hindi? Medyo pagod na din ako sa haba ng biyahe. Maraming salamat pala ah. Lahat ba ng tao dito sa inyo kagaya mo? Tanong ni Pasha. Kagaya kong ano? Mabait? Bihira lang ang kagaya ko, Pasha, kaya sulitin mo na. Tugon ni Tino. Hindi. Yung kagaya mo na malakas ang loob na kumausap ng mga taong hindi kilala. Mauna na ako sa'yo sa loob ah. Paki na lang sa maleta ko. Salamat. Wika ni Pasha habang nakangiti sa kanya. Bigla namang napakunot ang noo ng binata. Ano yun? Papuri ba yun o insulto? Mukhang may pagkamaldita to ah. Pero bagong kapitbahay. Pasalamat siya, maganda siya. Wika ni Tino sa sarili. Napansin ni Tino ang itim na kahon na binuhat ni Pasha. Bukod doon si Tino na ang nagbuhat ng mga malaking maleta. Habang nagbubuhat, lumabas ang dalaga papunta sa tapat na tindahan para bumili ng merienda. Maging ang tendera ay napatingin, nabighani sa bagong lipat. Matangkad, may mahabang itim na buhok, maputla at makinis na kutis. Napakaganda ng muka. Hindi maiwasan ng mga tao na naroon magbulungan kung saan ito nagmula at bakit naroon siya sa lugar. Ano bang laman ng mga maleta mo? Ang bigat. Halos mabali na yung balakang ko eh. Wika ni Tino. Tinawanan lang ito ng dalaga at inalok ng makakain at maiinom. Ang mabuti pa magmerienda ka na muna. Napakabait mo naman oh. Siguro nagagandahan ka lang sa akin. Merong matanda dun oh, bagong lipat din. Tutulungan mo din ba? Tanong ni Pasha. Nagulat si Tino. Tila nag-iba ang tono ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Depende kung pagmemeryendahin ako. Saka kung di ako susungitan, bakit hindi? Pero kung kapareho mo, baka hindi ko tulungan. Tugon ni Tino. Dahil sa mga narinig, pinuri ng dalaga si Tino. Ayon pa dito, gusto niya ang ugali ng binata, prangka at hindi mapagpanggap. Sa kadaldalan ni Tino, hindi niya namalayang 6:00 na pala ng gabi. Saka pa lang siya nagpaalam na uuwi na. Wala namang problema sa kanya dahil tatawid lang si Tino ng kalsada. Paano pa siya? Uwi na ako ah. Baka sumigaw na si nanay, kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Wika ni Tino. Nang makalabas ang binata ay kaagad isinara ni Pasha ang pintuan. Habang si Tino naman
pasipol-sipol pa hanggang sa makauwi ng tahanan. Bigla itong sinita ng ina. Tino, bakit ka ba sumisipol? Gusto mo bang bisitahin ng mga engkanto, pati mga multo? Ay, nakong bata to. Tugon ng ina. Ayon dito, bawal sumipol tuwing gabi, lalo na kapag nasa loob ng tahanan. Kapag sumisipol daw, tila nag-iimbita ng mga nilalang at elemento. Nay naman, nagpapaniwala ka sa mga ganyan? May tenga ba yung mga yon? Ay nako, masaya lang po ako dahil may bago kong kaibigan. Ang ganda pa, dyan na yo sa Tawid Kalsada, bagong lipat dito sa atin. Wika ni Tino, habang tinuturo ang bahay ni Pasha gamit ang muso. Nagpatuloy sa paninermon ang ina. Anong oras na? Wala pa silang sinaing. Wala pa din sa tahanan ang mas nakakatanda niyang kapatid. At para matahimik ang ina, nag-igib na lang ito ng inuming tubig sa malapit na poso. Ay nako, sabi ko na nga ba, sisermonan ako ni nanay. Nasaan kaya sila kuya? Dapat sila yung gumagawa nito eh. Nag-igib na ako kaninang umaga eh. Wika ni Tino. Naghihimutok ito dahil tila lagi siyang inaasahan ng mga kapatid. Wala namang nagawa si Tino dahil mas matanda ito sa kanya. Pero habang nasa poso sa gilid ng bahay, may nakita siyang malaking ibon. Lumipad sa may puno ng kaimito. Sa laki nito, nakita niyang naggalawan ang mga puno. Lah! Anong klaseng ibon yun? Teka, asan ba yung dala kong pang-ilaw? Wika ni Tino sa sarili. Mabilis itong pumasok ng tahanan para ilawan kung ano ang nasa puno. Kaso bigla naman itong nakita ng ina na wala pang bitbit na inuming tubig. Kaya muling nagbunganga ang nanay. Laking panghihinayang ni Tino. Hindi niya nakuha ang ilaw at hindi nakita kung ano ang dumapo. Bumalik na lamang ito sa poso para punuin ang tubigan. Nang lumalim pa ang gabi, naroon na ang lahat ng kapatid. Habang nasa pagkainan, napag-usapan nila ang tungkol sa mga insidente ng pagpapakita ng malaking ibon. Ayon sa mga residente, madalas sila itong makita sa mga puno ng mangga at kaimito sa mga bakuran. Minsan naman, tila nag-aabang ito sa malalaking puno sa daan. Madalas itong nakikita ng mga nanggagaling sa sakahan o kaya naman mga lasinggerong madaling araw nang umuwi. Kuya, anong klaseng ibon daw yun? Kanina nagigib ako sa poso. Nakakita din ako ng malaking ibon dun sa puno ng kaimito. Sobrang lapad ng pakpak, tapos ang baho. Wika ni Tino. Nanlaki mga mata ni Tino sa mga sunod na sinabi ng kuya. Ayon dito, aswang ang nakita ni Tino. Isang nilalang na may kakayahang mag-anyo ng malaking ibon. Madalas itong makikitang nakadapo sa mga mayayabong na puno. Minamanmanan ang punteryang biktima. Kinilabutan si Tino. Bukod sa dumapo ito malapit sa tahanan, nakita niya mismo ang nilalang. Pinangangamba ni Tino, paano na lang kung siya pala ang punterya ng aswang? Paano kung hindi nagkataon na siya lang ang nakakita? Mabuti na lang pala, hindi ko tinuloy na ilawan. Kung nagkataon, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin Wika ni Tino. Nang gabing iyon,
Kahit inutusan si Tino na maghugas ng pinggan ay hindi talaga ito sumunod. Nagdahilan na lamang siya na masakit ang tiyan. Hinayaan ng mga kuya na masermona ng ina para sila naman ang kumilos. Bukod dito, ang hugasan nila ay sa tabi mismo ng poso sa labas ng bahay, malapit sa puno ng kainito. Nang mga sumunod na araw, paulit-ulit na bumibisita si Tino sa tahanan ng dalaga. Nawiwili itong tulungan at makasama ang dalaga. Pagkatapos kumain sa tanghali, doon niya na iginugugol ang oras sa bahay ng dalaga. Ang mabuti pa siguro dito ka na kumain ng hapunan. Magluluto ako ng adobo para matikman mo. Wika ni Pasha. Sa susunod na lang, Pasha. Mapapagalitan ako ni nanay kapag matagal na naman ako sa pag-iigib sa kapagsaing. Pero salamat sa alok mo Tugon ni Tino. Bagamat nais niyang pagbigyan ng dalaga, sa hindi maunawa ang dahilan, nahihiya itong kumain kasama si Pasha. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw at linggo, mas napalagay pa ang loob ni Tino sa dalaga. Alam mo, Tino, gusto kita Nakakatuwa kang kausap. At saka hindi ka mabarkadang tao, no? Lagi lang kitang nakikita sa bahay nyo, tapos dito sa bahay ko. Baka nga isipin ng mga kapitbahay kung ano yung ginagawa natin dito Wika ni Pasha. Ano ka ba? May gawin ka o wala? Pag-uusapan ka pa din nila. Napakaganda mo Babantayan ka talaga ng mga binata dito, tapos ako lang yung kinakausap mo. Pero wag kang mag-alala, hindi ka naman mamamatay sa chismis. Tugon ni Tino. Lumipas pa ang 1 linggo. Saka pa lamang sila muling nagkita ni Pasha. Nang makasalubong niya ito sa tindahan, naging abala si Tino sa pagtulong sa kuya sa tinatrabaho nitong bahay sa kabilang baryo. Oy Tino, ngayon lang uli kita nakita. Ang dami mo yatang ginagawa Wika ni Pasha habang bumibili sa tindahan. Nginitian niya ang dalaga. Ayon sa binata, magiging abala siya hanggang sa susunod na buwan, kaya hindi siya masyadong makakagala. Hindi din naman niya matsyempo ng dalaga dahil pagkagising niya ng umaga, sarado pa ang bahay nito. Pag-uwi naman sa gabi, sarado na din ang bahay. Tila walang nakatira sa lugar. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, nang pauwi na sila ng kuya sakay ng bisikleta, nakaangkas lang si Tino sa likod. Bandang kalsada papasok ng baryo, biglang may tumawid sa kanilang dadaanan, kaya nawala ng balanse ang bisikleta. Nalaglag si Tino habang patuloy na nagpapaandar ang kuya. Aray, ang sakit! Kuya, sandali! Huwag mo akong iwan! Wika ni Tino. Dahil pababa ang daan, dire-diretso lang ito. Nasa ilang metro pa bago ito nakatigil gamit ang tsinelas sa pagpreno. Yun nga lang, biglang sumigaw si Kuya Agustin. Tino, ano yung nasa likod mo? Tumakbo ka! Bilisan mo! Wika ni Kuya Agustin. Sa likod ni Tino, may itim na figura ng nilalang. Papalabas ito sa damuhan, kung saan nakasalampak si Tino at hirap tumayo. Napatitig ito sa aswang. Isang babaeng buhagagang buhok at naglalaway. Kitang-kita niya ito dahil nakatutok mismo ang flashlight na hawak ng kapatid. Kuya, tulungan mo ko, kuya! Tulog! Aswang! Wika ni Tino. Paulit-ulit lang itong sumigaw habang tumatakbo paika-ikang papalapit sa kuya
Hindi man lang malaman ng kuya ang gagawin. Hinahanda niya ang pagpapatakbo ng bisikleta. Sa oras na makalapit ang kapatid, kaagad niya itong papatakbuhin ng mabilis. Ilang metro na lang malapit na si Tino, pero ganon din ang aswang sa likod niya. Huwag ka nang lumingon. Basta tumakbo ka na lang! Wika ni Kuya Agustin. Mabuti na lang nagawa ni Tino na makasampa sa bisikleta. Kaagad itong pinaharurot ng kapatid. Kuya, bilisan mo. Kinagat yata ako ng aswang eh. Wika ni Tino. Nakagat ang kaliwang braso ng binata. Kung hindi niya pa natulak ang aswang, hindi ito bibitaw sa kanya. Madaming dugo ang umaagos sa malalim na sugat dahil sa kagat ng aswang. Kaya naman mas pinabilis pa ng kuya ang pagtakbo. Sa itaas nila nakasunod pa rin ang nilalang. Tila dahil natikman na ang dugo ni Tino, ayaw siyang tantanan ng nilalang. Huwag na huwag kang pipikit, Tino. Malapit na tayo. Tiisin mo lang ang sakit. Wika ni Kuya Agustin. Kinakabahan na ito. Alam niyang nasa panganib ang buhay ni Tino. Kaya naman ang ginawa niya. Dinerecho niya ang bisikleta sa tahanan ng magtatawas na si Manang Inga. Bantog na manggagamot sa lugar, maging sa ibang baryo. Walang ibang maisip si Kuya Agustin. Hinang-hinana ang kapatid at halos nakayakap na sa kanya. Nang makarating sa bahay ng albularya. Bilisan ba? Kumuha ka ng tubig sa balon. Magpakulo ka. Kumuha ka din ng talbos ng bayabas sa labas. Ihalo mo sa tubig. Alam ba ito ng nanay mo? Hindi ito ordinaryong sugat. Wika ni Manang Inga. Kagad silang pinapasok sa loob ng tahanan. Maririnig pa rin ang huni ng wakwak. Hinahabol po kami ng aswang. Hanggang dito po sa baryo natin eh. Naabutan po kami, nakagat si Tino. Manang Inga, ano pong mangyayari sa kapatid ko? Tanong ni Kuya Agustin. Nag-aalala ito sa lagay ng kapatid. Habang si Tino naman, halos panawa na ng ulirat. Kuya, Manang Inga, tulungan niyo po ako. Naninikip po yung dibdib ko. Wika ni Tino. Tinanggal ni Manang Inga ang damit ng binata, kasabay ng pagbitaw ng mga orasyon. Nakita ni Tino ang napakaitim na libreta. Hawak ito ng matanda. Hanggang si Kuya Agustin, nasa labas ng bahay at kahit naririnig ang wakwak, nilakasan niya ang loob. Makakuha lang ng dahon ng bayabas at ng tubig. Agustin, yung tubig bilisan mo. Asan ka na ba? Wika ni Manang Inga. Kasalukuyang nasa taas ng puno ng bayabas si Kuya Agustin. Nangunguha ng dahon ng sugurin siya ng aswang. Sa kasamaang palad na hulog siya. Pilit siyang gumapang papasok ng tahanan. Manang, yung wakwak po nasa labas. Hinabol po kami. Maya-maya pa, nangingisay na si Tino at tumitirik ang mga mata. Kapag hindi natin to nagawa ng paraan, mamamatay ang kapatid mo. Patuloy pa rin ito sa panggagamot sa binata, gamit ang itim na kandila. Ano pong gagawin natin, Manang? Pakiusap. Tulungan niyo po yung kapatid ko, parang awa niyo na. Wika ni Kuya Agustin. Hanggang sa bigla na lang tumitig ang matanda sa mata ni Kuya Agustin. Kung ano man ang makikita nyo dito, huwag nyong ipagbibigay alam sa iba. Kung hindi, kayo ang gagantihan ko. Wika ni Manang Inga. Opo, makakaasa po kayo. Wala pong ibang makakaalam ng sikreto nyo.
Nagulat si Gustin nang mabilis na nag-usal ng orasyon ng matanda. Maya-maya pa nakita niya itong nagbago ng anyo. Natumba sa pagkakatayo si Gustin. Aswang din si Manang Inga. Ano man ang makikita niyo, ilihim niyo hanggang sa kamatayan niyo. Kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo, Gustin. Maya-maya pa, kinagat nito ang braso ni Tino. Hindi malaman ni Gustin kung ano ang gagawin ng matanda. Hindi niya alam kung sinisipsip ba ni Manang Inga ang dugo nito. Maya-maya pa, nawala na ang nilalang sa harapan ng tahanan. Bumalik na sa anyong tao si Manang Inga. Labis itong nanghihina. Tubig! Bigyan niyo ako ng tubig! Kagad namang pumunta ng kusina ang binata. Doon lang ito kumalma at pinaliwanag ang ginawa. Aswang kontra sa aswang. Yan ang ginawa ko. Kinuha ko yung lason sa katawan niya para mapigilan sa pagkalat, para hindi mamatay ang kapatid ba? Wika ni Manang Inga. Teka, magiging aswang din po ba yung kapatid ko? Ito po ba yung yanggaw? Tanong ni Gustin. Matagal na akong hindi tumitikim ng tao. Pero kung malalaman ng ibang tao ang sikreto ko, mapipilitan ako sa inyong dalawa. Hindi magiging aswang ang kapatid niyo. Pero matagal na panahon siyang manghihina. Kada 3 araw, bibisita ako sa inyo para lapatan ng gamot si Tino. At tungkol naman doon sa aswang, huwag na kayong mag-alala. Siguradong aalis na yan sa lugar. Naroon siya sa tapat ng tahanan niyo. Maya-maya pa, saka pa lamang dumating ang mga magulang nito at mga kabaryo. Nakita pala sila ng ina habang papunta sa tahanan ng manggagamot. Hinimatay ang ina dahil sa nerbiyos. Ito ang pinagtulungang asikasuhin ng mga kapitbahay. Nang magkamalay, saka pa lamang sila pumunta kay Manang Inga. Nay, inaswang po kami sa daan eh. Yung lumipat po sa harapan natin. Balak niyang gawin si Tino. Dahil sa narinig ng taong bayan, kagad nilang sinugod ang tahanan. Pero tama nga si Manang Inga. Wala na silang naabutan. Mga iba't ibang uri lang ng kagamitan ang nakita sa lugar. Nilabas ito ng mga kabaryo at walang pagdadalawang isip na sinunog. Habang si Tino naman, binuhat pa uwi ng tahanan. Malaki ang pagpapasalamat nila sa matandang magtatawas. Tinupad nito ang sinabi na kada 3 araw, pupuntahan ni Manang Inga sa tahanan si Tino. Tumupad din sa usapan ang dalawang magkapatid. Hindi nila sasabihin ang sekreto ng matanda. Hanggang sa paglipas ng panahon, patuloy mang bumabalik ang masalimuot na alaala. Malaki pa rin ang pagpapasalamat nila nang minsan silang matulungan ng isang magtatawas. Ang Ninuno.